araw sa ating tagapakinig. Ako si Cyber Susay at ngayong araw ay ating pag-uusapan ang isang napakahalagang paksa sa wika, ang register at variety ng wika. Nakahanda na ba kayo? Ano pang hinihintay natin? Tara na't magsimula na! Mommies, get your kids ready! Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool. 3 plus, batang may laban. Sa panahon natin ngayon, alam naman siguro natin na mas ginagamit ang mga makapanibagong teknolohiya kung kaya't marami na sa atin ang mga kababayan ang tumatangkilik dito. Ang wika na ginagamit ng isang tao ay naglalahad ng kanyang pinanggalingan. Ito rin ang nagsisilbing daan upang siya'y makipag-ugnayan sa kanyang mga kapwa. Kasabay ng pagbabago ng henerasyon ay ang pagbabago rin ng ekonomiya, lalo na sa wika. Nagkaroon ng mas variety ng wika at nagsisimula ng lumikha ng mga panibagong lingwahe tulad ng ginagamit ng mga beke na kadalasan ay tinatawag na beke language. Ngayon naman ay may kasama tayong guro ng Mabolon National High School para ipaalam sa atin ang register bilang espesyalisadong termino. Magandang umaga, Binibining Australia. Magandang araw, Miss Heidi. Unang-una, alamin muna natin kung ano ang register. Ang register ay tumutukoy sa partikular na paraan ng paggamit ng wika depende sa sitwasyon, layunin at relasyon ng mga nag-uusap. Halimbawa, ang text sa cellphone ay tumutukoy sa ipinapadalang mensahe, samantala sa literatura ang text ay tumutukoy sa anumang nakasulat na akda, gaya ng tula, alamat at iba pa. Ang isang salita ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ayon sa larangan o termino ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan ayon sa larangan o disiplinang ginagamitan nito. Register ang tawag sa ganitong uri ng mga termino. Tinatawag na register ang mga espesyalisadong termino gaya ng mga salitang tipiko o teknikal na nagtataglay ng iba't ibang kahulugan. Isa pang halimbawa ng register ang salitang kapital na may kahulugang puhunan sa larangan ng pagnenegosyo at may kahulugan ng mga punong lungsod o kabisera sa larangan ng edukatibo. Ang bawat profesyon ay may register o mga espesyalisadong salitang ginagamit. Iba ang register ng wika ng guro sa abogado. Espesyal na katangian ng mga register ang pagbabago ng kahulugang taglay kapag ginamit sa iba't ibang larangan o disiplina. Ang register ay itinuturing na isang variety ng wika. Sa tingin niyo po, bakit mahalaga na alamin ang register na wika? Marapat na alam natin ang register ng wika nang sa gayoy makatulong ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at maging suhay ito upang mas lalo maging mabisa ang ating pagsasalita at sa paggamit nito sa iba't ibang larangan o disiplina. Mangyaring ito ay mapagyaman at mapalawak dahil sa mga termino na ating ginagamit. Dito natin malalaman ang kaimportansyahan nito. Maraming salamat sa iyo, Binibining Australia. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Lahat sisimutin sabay bubusin. Number ng clover, my clover finger. Sumut-sarap kasama ang Clover. Ayon kay Halliday, McIntosh at Stevens, ginagamit ang register sa pagtukoy sa mga variety ng wika ayon sa gumagamit. Ang bawat pagsasalita o pagsulat ng isang tao ay isang pag-uugnay ng kanyang sarili sa ibang tao sa lipunan ng kanyang kinasasangkutan. Kasama na naman natin ngayon ang isang linguista na si Lenzel Marie Arnoco para ipaliwanag sa atin ang tatlong dimensyon ng wika. Magandang araw, Lenzel Marie. Magandang araw po at magandang araw sa ating mga manonood. May tatlong dimensyon ng register, ang field, mode at tenor. Field, naukol ito sa layunin at paksa ayon sa larangan sangkot ng komunikasyon. Mode,
Tungkol ito sa paraan kung paano isinasagawa ang komunikasyon, salita man o pasulat. Tenor, ayon sa mga relasyon ng mga kalahok, nangangahulugang para kanino ito. Mayroon ring register ng iba't ibang larangan. At 100% na ang isang salita ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan batay sa iba't ibang larangan. Tama nga po dahil iba-iba ang register ng wika ng bawat profesyon at nababago ang kahulugang taglay ng register kapag naiba ang larangan at pinagagamitan ito. Itinuturing ang register bilang isang salik sa variety ng wika. Actually, ang pagkakaroon ng variety ng wika ay pinapiliwanag ng teoryang sociolinguistic na pinagbatayan ng ideya ng pagiging heterogeneous ng wika. Ayon kay Paz at iba pang mga mananaliksik, ito ang nagbubunga ng sitwasyon at mga pangyayaring nagresulta sa tinatawag na divergence. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang uri o variety ng wika. Oo nga po ang pagkakaiba-iba ng wika ay hindi may iwasan dahil sa pakikipag-ugnayan ng tao sa mga tao mula sa iba't ibang lugar. Bawat isa ay may natatanging kaugalian at wika. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan ito, nabubuo ang isang wika na may mga pagkakaiba sa orihinal o pamantayan nito. Salamat sa iyo, Lensel Marie. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba Nito, may right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang right med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang iba't ibang variety ng wika. Pero with a twist. Pagkatapos namin pag-usapan ang klase ng variety, ay may sasabihin kaming parirala bilang halimbawa at huhulaan ninyo kung anong dialekto ito. Sino ang nagsabi nito o isasalin ninyo sa Filipino. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Boom karakaraka! Dialect. Ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan. Maaaring gumamit ang mga tao ng isang wikang katulad ng sa ibang panglugar, subalit na iba ang punto o tono, may kaibang katawagan para sa isang kahulugan. Iba ang gamit ng salita para sa bagay o magkaiba ang pagbuo ng mga pangungusap na siyang nagpapaiba sa dialect na lugar sa iba pang mga lugar. At ngayon, magpapakita kami ng halimbawa at hulaan nyo kung anong dialect na ito. Langgang pagod ka. Answer. Hiligaynon. Idiolect. Ito ang dialect na sinasalita ng pangkat ng mga tao na mayroong pansariling paraan ng pagsasalita ang bawat isa. Napatunayan ito na hindi homogeneous ang wika sapagkat may pagkakaiba ang paraan ng pagsasalita ng isang tao sa iba pang tao batay na rin sa kanya-kanyang individual na estilo o paraan ng paggamit ng wika kung saan higit siyang komportableng mapahayag. Halimbawa, hindi ka namin tatantanan. Sino ang nagsabi nito? Answer. Mike Enriquez. Socialite. Ito ang variety ng wikang nakabatay sa katayuan o antas panlipunan o damisyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika. Kapansin-pansin ang mga taong nagpapangkat-pangkat batay sa ilang katangian tulad ng kalagayang panlipunan, paniniwala, oportunidad, kasarian, edad, at iba pa. Magkaiba ang variety ng mga babae o sa mga lalaki, ng matatanda sa mga kabataan, ng may kaya sa mahirap, ang wika ng tindera sa palengke at iba pang pangkat. Halimbawa, Timeg, shut down. Isa pang halimbawa, oh my God, it's so mainit naman dito. Ano ang mga pagsalin nito? Ayon kay Robreco, ang socialite ay nagpapakita ng estratifikasyon o pagkakabahagi-bahagi ng lipunan.
Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng paggamit ng wika ng mga tao batay sa kanilang katayuan, sa lipunan at sa mga grupong kanilang kinabibilangan. Mayroong 4 na sociolect ng wika. Ang wika ng Beke o Gay Linggo, halimbawa, Gora Bells, pumunta, Jutay or Juts, small, Givenchy, magbigay, Konyok or Konyoktek o Konyospek o talfish, halimbawa, Sweet ka ina. Wait lang, I'm calling Ana pa. Jologs o Digimon, nagmukha salitang Jeje o Hehe at Pokemon. Halimbawa, Jargon, ito ang mga natatanging bokabularyo ng partikular na pangkat na may pagkilala sa kanilang trabaho o gawain. Halimbawa, exhibit, appeal, compliant. Ito ay mga ginagamit ng mga abogado. Ethnologue. Ang salitang ito ay nagmula sa etniko at dialect na taglay nito ang mga salitang nagiging bahagi na ng kanilang pakikilanlan sa isang pangkat etniko. Halimbawa, panangka. Register. Ito ang variety ng wika kung saan naiangkop ng isang nagsasalita ang uri ng wikang ginamit niya sa sitwasyon at sa kausap. Nagagamit ng nagsasalita ang formal na tono ng pananalita kung kausap niya ay isang taong may mataas na katungkulan o kapangyarihan, nakakatanda o hindi niya masyadong kakilala. Formal na wika ang ginagamit sa mga formal na pagdiriwang o pangyayari tulad ng pagsimba o pagsamba, sa mga seminar o pagpupulong, sa mga talumpati, sa korte, sa paaralan at iba pa. Di formal na pagsalita naman ang ginagamit kapag ang kausap ay kaibigan, malapit na pamilya, mga kaklase o mga kasing-edad at matagal na kakilala. Halimbawa, larangan. Naayon ito sa larangan ng taong gumagamit nito. Modo. Paano isinasagawa ang uri ng pagkomunikasyon? Tenor. Ayon sa relasyon ng mga nag-uusap. Idgit, wala itong formal na estruktura at tinawag din lengguwahe na walang linuman. Ginagamit ito sa mga tao na nasa ibang lugar o bansa. Halimbawa, ako punta banyo. At hindi ikaw galing kanta. Creole, ang pinaghalo-halong salita ng individual mula sa magkakaibang lugar, hanggang sa naging personal na ito na wika. Halimbawa, halagay, tamay agad ko nili. Ang wika ay patuloy na nagbabago at dinamiko. Nalagdagan ito ng mga bagong bokabularyo dahil sa pagiging malikhain ng mga tao. Bagamat, ang wika ay maaaring pag-aralan bilang agham, may mga salita pa ring mahirap ipaliwanag. Ayon sa Komisyon ng Wikang Pilipino, ang Wikang Filipino ay patuloy na humihiram ng mga salita mula sa katutubo at dayuhang wika, na nagdudulot ng pagbabago sa ortografiya at gramatika. Sa patuloy na panghihiram, nawawala ng kakayahan ng isang wika dahil sa mga pagbabagong ito. Dagdag pa, ang pag-aaral ng wika ay nakabatay sa kapaligiran at karanasan ng mga nagsasalita nito. At iyon lamang po ang register at variety ng wika. Salamat sa pakikinig. Paalam sa inyong lahat. Mommies, get your kids ready! But 3